Nasira ng gumuhong lupa na may kasamang malalaking bato at troso ang ilang bahay sa Lanuza, Surigao del Sur. Marami pong kasada sa probinsya ang hindi pa madaanan bunsod ng landslide. Nakatutok si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Hirap nga talaga. Nasira ng bagyong Basyang ang bahay ni Glory Vic dahil sa pagguho ng lupa sa bayan ng Lanuza, Surigao del Sur. Naano din ng baha ang kanilang mga gamit. Dahil sa tindi na buhos ng ulan, gumuho ang lupa na may kasamang malalaking bato at mga troso. Hanggang sa dumausdos dito sa kabahayan. At isa sa mga natamaan ay ang bahay ni Nanay Alma. Lahat-lahat wala kaming gamit. Okay lang kasi nakaligtas kami. At saka ngayon wala kami pati tubig, hirap kami. Pagkain, wala kami. Pira, wala. Lahat. Tulungan niyo kami. Tulong-tulong ang mga magkakapitbahay sa pagtanggal ng mga naiwang debris. Natabunan din ang mga kalsada sa bayan. Sarado pa rin ang bahagi ng National Road papunta sa kalapit na bayan ng Cortez. Nasa mahigit 1 kilometro yung affected area ng bahagi ng daan na ito dito sa sitio Katupgas, Barangay Norcia sa bayan ng Lanuza, Surigao del Sur dahil sa gumuhong lupa na may kasama mga bato at mga troso. At nasa 2 meters yung kapal niya kaya aabutin raw ng ilang mga araw bago ito tuluyang madaanan. Yung nagpapahirap po sa sitwasyon namin dito, ma'am, yung makakapal na lupa galing sa bundok, saka yung mga malalaking troso. Pero handa naman kami, mga equipment namin para sa clearing operation. Ginagawa namin ng paraan lahat upang maabot namin yung kalapit na lugar. Kaya ang ilang stranded, gumastos na lang upang makasakay ng pump boat para makatawid. Kana kami nagpambot. Pili bayad, mahal-mahal. 200. Bumara rin ang mga malalaking troso sa mga tulay. Nasira rin ang ilang dike. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Jandy Esteban. Nakatutok, 24 oras. Umapaw ang mga ilog at nalubog sa baha ang maraming lugar sa Bicol Region dahil sa walang tigil na ulang dala ng shear line. Nakatutok si Darlene Kai. Baha na po. Ay, inaanod na ang isang bahay. Walang bagyo pero halos umapaw na ang ilog na yan sa Labo, Camarines Norte dahil sa walang tigil na ulan. Sa lakas ng ragasa ng tubig, inanod ang isang bahay. May tao pa, may tao. May tao? Naroon, 2 tao. Hindi nga, may tao. Pero ang mga inakalang tao sa loob, mga naiwang gamit pala. Sa isa pang video, makikita kung gaano kataas ang tubig sa Labo River. Sobrang taas na naman po ng tubig. Nangamba naman ang mga residente sa bayan ng Basud dahil sa taas ng tubig sa Basud River. Natumba pa ang punong ito na kasamang tinatangay ng tubig. Halos umaabot sa bubong ang baha. Ganyan din kataas ang baha sa Barangay Tuwaka kaya inilikas ang mga residente. Umapaw naman ang drainage canal sa bayan ng San Lorenzo Ruiz. Sa bayan ng Karamoran, tuluyang umapaw ang Hilacan River. Pinasok ng tubig ang mga bahay na katabi lang ng ilog. Sa Barangay Sabangan naman, mabilis na tumaas ang tubig. Natibag naman ang isang dike sa Barangay Tubli. Pinalilikas ng mga nakatira malapit sa nasirang dike. Bahari ng sumalubong sa mga residente sa bayan ng Panganiban. Agad na nagsagawa ng evacuation at rescue operations ang MDRRMO at BFP Panganiban. Sa bayan ng Bato, lubog sa baha ang ilang bahay sa Barangay Sipi dahil sa pag-apaw ng Bato River. Naramdaman din ang sama ng panahon sa Tagkawayan, Quezon. Umabot hanggang bewang ang baha. Pinasok ng tubig ang mga classroom sa eskwelahang ito. Ayon sa Pag-asa, shear line ang nagdadala ng malalakas na ulan sa Southern Luzon at Bicol Region. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras.